Okay, another topic naman tayo, use of firearms during police operation. Technically, guys, may mga nagsasabi kasi na this is a general rule naman talaga na hindi pwede or bawal na yung warning shot. Bawal talaga, hindi na yun ina-allow ng ating saligang batas. Pero, syempre, in every rule, there's an exemption. So, dito muna tayo. Kailan ba nagiging justified yung paggamit natin ng firearms natin? Sa law enforcement operation na, syempre kung hindi ito law enforcement operation, yung mga personal interest, syempre hindi yun justified agad. But then, even it is a police operation, legitimate police operation na hindi agad justified kapag gumamit kayo ng firearms. May mga reason yan. May mga instances lang kung kailan ginagamit ang firearms sa mga law enforcement operation. And you know why, guys? Kung bakit isa sa mga requirements to become a police officer is to be physically fit and maintain it, diba? Dapat ma-retain nila, no? Ma-retain namin yung pagiging physically fit natin. Kasi isa sa mga factor yon kung bakit ang mga police ay parang nadedehado or yung mga police natin ay hindi makalaban ng match, 'di ba? Kunyari, wala namang firearms yung kalaban, panaksak lang. Tapos yung police natin, syempre firearms lang agad ang meron sa atin, 'di ba? Wala naman tayong knife or tabak na tinatawag. So kaya nagiging dapat physically fit ang mga police natin if ever na may mga ganong instances. 'Di ba? May mga panaksak sila or mas malalakas ang katawan ng mga 'yan kasi kung sila ay mga magnanakaw, talagang mabibilis kumilos 'yan. Mabilis tumakbo, maliliksi. Ngayon, kung tabain kang pulis or mga pabanjing-banjing kang pulis, talagang gagamitin mo agad yung firearms mo. Hindi ka man lang susubok, no? Itatry yung physical na pangangatawan mo, susubukin mo. Sinusubok mo ang pulis, sige. Draw tayo, di ba? Pero, yung firearms natin, hindi natin ginamit. Kasi pagka binaril natin siya, walang reasonable reason kung bakit natin siya binaril, 'di ba? Walang danger sa buhay natin. Meron yan yung tinatawag natin na self-defense, 'di ba? May chances na ma-dismiss tayo, may chances na makasuhan tayo. Yan yung reason kung bakit kailangan natin maging physically fit. Okay, malinaw yan, guys, ha. May justification, may reason and circumstances kung kailan lang ginagamit yung firearms ng mga kapulisan natin. Kaya dapat maging physically fit. Okay, tulad nito, guys, sabi dito, justified if the offender poses an imminent danger or causing death or injury to the police officer or other person. Ibig sabihin nun, may threat sa buhay natin, kumbaga pwede tayong mamatay or masaktan or pati ibang tao masaktan. O ngayon, ganito ang scenario, di ba? Yan lang yung ma-justify sa atin kapag meron imminent danger. Imminent, ibig sabihin nun, wala ka ng reason para mapigilan yung bagay na yon other than using of firearms. Tulad nito, kunwari may firearm siya, may baril ka rin, then that is justification na pwede mo gamitin yung firearms mo. Kasi you are equally na meron kayong firearms, 'di ba? Pero kung may firearms ka, may panaksak siya, hindi pa reason yun. Bakit? Mas downgrade or mas disadvantage yung knife compare doon sa firearms. Kaya hindi mo pwedeng gamitin basta-basta yung firearms mo. Lalo na rin kung siya ay susuntok lang, di ba? Yung bare hands niya lang ang gamit. Tapos gagamitin yung firearms mo, makakasuhan ka talaga, guys. Bakit? Kasi imminent danger. Kailan nagiging imminent danger na ikaw ay may firearms tapos yung kalaban mo bare hands lang? Nakamay lang ang gamit niya. So, para maiwasan natin yan, syempre kailangan natin maging physically fit. Meron niyang pinag-aaralan sa Article 11 ng ating revised penal code. Sabi rin dito, the use of firearms also justified under the doctrines of self-defense, defense of relatives, defense of stranger. Yan yung mga sinasabi natin. Sabi dito, di ba? However, one who resorts to self-defense must face a real threat on his life. Okay? Sabi pa dito sa other paragraph, the perils sought to be avoided must be actual, nangyayari, and imminent, and real.
unlawful aggression should be present for self-defense to be considered as a justifying circumstances, Article 11 of the Revised Penal Code. Meaning to say, dapat equally lang kayo. Firearms siya, firearms ka rin. Malinaw. Pero kung knife siya, firearms sa'yo, hindi justification yun. Okay, next paragraph, sabi dito, the police shall not use warning shots during the police operation. General rule yan, ha? Hindi pwedeng gumamit or magpaputok ang police at sabihing warning shot yun. Pinagbabawal yun. Okay? Malinaw yun. That is the general rule. Pero may exemption to the general rule. Ang sabi dito, when the police officer is outnumbered, unti lang sila. Okay, ang daming tao. And overpowered. Ibig sabihin nun, yung mas maraming firearms or hindi man firearms yung gamit ng mga kalaban, mga panaksak or mga deadly weapon, and they are overpowered or sobrang dami, no, mas malakas yung kalaban compare sa kanila. So, kailangan na nilang gamitin yung kanilang warning shot. Syempre, hindi nila pwedeng putukan yung tao. Malinaw, warning shot lang, papuputok sa taas. Yan lang yung exemption to the rules. At sabi doon, kailangan imminent danger. Pero kung kayo ay nagkakasundo pa, walang imminent danger, hindi ka pwedeng magpaputok. Okay? Yung mga nakikita nyo sa video, nakikita nyo sa TV, hindi lahat yon ay tama. Okay? Kasi may nakita ko sa Facebook, during election, di ba, nagpaputok yung police, yung army. Kasi hindi nila makontrol yung area. Diba? Nagpaputok sila pero walang imminent danger. Okay? And it is not justified. Malinaw yun na. Dapat kasi outnumbered, may gulo dyan, and may imminent danger sa buhay ng mga tao. Tao sa paligid at the same time sa mga pulis natin. Okay? Baka masagot nyo sa board exam. The general rule, bawal mag-warning shot. Except when the police officer is outnumbered and overpowered, and their life and limb is in imminent danger. Okay, meron chances na mamatay yung mga pulis natin. Kung bakit sila gagamit ng firearms for the use of warning shot? Because they are outnumbered and imminent danger, ay overpowered and in imminent danger. Malinaw yan sa ating 2.11 use of firearms when justified. Okay, next. Ito na naman guys, para ma-debunk yung mga nakapapanood natin sa mga movie, sa mga naririnig natin sa balita, or mga nakikita natin sa mga actual na senaryo na ginagawa ng mga kapulisan na hindi nakabase dito sa ating police operational procedure. Sabi dito, firing of moving vehicle is prohibited. Okay? Hindi pwedeng paputukan. That is the general rule. Ang sasakyan. Malinaw? Okay? A moving vehicle and its occupant shall not be fired upon. Okay? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng paputukan yung sasakyan at syempre yung occupants. Yung nagda-drive ng sasakyan. Malinaw. Pero, kailan lang ba nagiging pwedeng putukan, no, yung mga sasakyan na umaandar? Okay? General rule ulit ha. Hindi pwedeng putukan ang mga sasakyan. Except with this following manner. Okay? Sabi dito, in firing at a moving vehicle, the following parameters should be considered. Okay? Isa-isahin na lang natin yan, guys. Ang sabi dito, unang-una, kaya natin papuputukan yung isang sasakyan kasi pwedeng mamatay ang pulis natin or masaktan ang pulis natin or masaktan ng ibang tao. Tulad ng, ano ba yan? Yung sasakyan, bubungguin ka. Okay? Pinapara mo, hindi humihinto, bubungguin ka. Pwede mong putukan yan. Okay, tulad nito ha, may mga example tayo na ipapasabihin sa inyo para kahit paano maintindihan niya siya. Okay. Pwedeng putukan niyang mga sasakyan na yan pag may imminent danger. Bubungguin yung tao or may mabubunggu siyang ibang tao or masasagasaan siyang ibang tao. Malinaw? Tulad na rin ganito guys, hinahabol niyo yung sasakyan, nagpapaputok siya. Nung nagpapaputok siya, pwede niyo siyang putukan din. Bakit? Kasi pwedeng may masaktang ibang tao sa pagpapaputok niya para walang madamay na ibang tao. Siyempre, make it sure na kailangan mo
ma-neutralize yung mga tao nandoon sa sasakyan na yun by firing their vehicle, and also syempre yung tao na nagre-retaliate. Malinaw? Okay, may isa pa senaryo. Yung sasakyan hinahabol niya siya, 'di ba? Hinahabol niyo. Nung hinahabol niya siya, na-corner na siya doon sa area na yon. Na-corner na siya. Hindi na siya makaalis. Okay, kasi napapaligiran ng mga tao doon sa paligid na yon. Kunyari, mga crowded area tulad sa Quiapo, sa Balintawak, 'di ba? So, ibig sabihin, nung nandoon na corner na siya, tinutukoy niya siya ng firearms. Kapag may nagpaputok doon, nagpaputok ang pulis doon, pwedeng makatanggal ang pulis o pwedeng makasuhan ang pulis. Bakit kaya? For violating of this police operational procedure, yung firing at moving vehicle is prohibited. Bakit? Kasi wala namang imminent danger. Hindi naman ma-harm yung ibang tao, nakatigil na nga yung sasakyan. Meron bang imminent danger yung sasakyan nakatigil? Hindi naman nagpapaputok yung tao, nakatigil lang. So, hindi natin pwedeng gamitan ng firearms, hindi natin pwedeng paputokan yung sasakyan. Alam niyo, meron nangyaring ganyan sa Manila. Okay, kung baka hindi niyo pa naririnig yan or nalimutan niyo na, babae yung driver. Okay, meron siyang nasagasaan. Una niya nasagasaan, tao syempre. So, hit and run, sa madaling salita. Hinabol ng pulis natin. Nung hinabol ng pulis natin, na-corner siya sa madaling salita. Nung na-corner siya, ayaw bumaba ng babae doon sa sasakyan. Okay? Ang ginawa ng pulis, pinutukan yung door, yung handle ng sasakyan at yung gulong ng sasakyan. Ano sabi ng pulis daw? Reason niya, para hindi na makatakbo yung sasakyan. Ano nangyari? Ang nangyari, nagpanik yung babae. Ang sabi niya, kaya niya daw napaandar bigla yung sasakyan. Kaya daw para siya, may nasagasaan siyang ibang tao ulit. Dahil pinutukan yung sasakyan niya, nagpanik siya. Ang nangyari? Natanggal ang pulis. Na-demote yung pulis. Yan yung sinasabi natin na ginawa mo yung trabaho mo, sinunod mo yung nasa isip mo, pero hindi align dito sa ating police operational procedure. Kaya meron sanction na kaakibat. Yan ang reason kung bakit kailangan natin mag-aral. Okay guys, this is also important, yung filing of an incident report after the use of firearms. Technically guys, kapag nagamit talaga natin yung firearms natin, actually kino-confiscate nga yan kapag meron kang napatay na tao or involve yung firearms mo sa mga injured person, nako-confiscate yung firearms natin. Okay? Kasi may instances pa nga na nare-restrictive custody tayo. Kasi for the due process of law, kailangan natin ma-detain kasi kailangan mabigyan ng justification kung bakit ba namatay yung tao, kung talaga bang naayon sa legal system natin yung pagkakamatay ng tao or hindi. Kasi kung hindi, talagang makakasuhan tayo, makukulong tayo. At the same time, magbabayad pa tayo ng danyos doon sa napatay natin. Biruin mo, ginawa natin yung trabaho natin, pero tayo pa yun na perwisyo. May mga ganyan pa rin. No? Pero yun, sabi nga dito, filing of an incident report. Actually, kapag nagamit yung firearms, magagawa tayo ng reports natin, no, sa higher headquarters para malaman nila na yung firearms na ginamit mo or yung firearms na issue sa'yo ay involved sa isang insidente. Regardless yan kung anong insidente, may nakakita ba o walang nakakita, kailangan mong i-file ng report yan. Okay? Kasi mas bibigat yung penalty natin kapag hindi natin na-report na pumutok pala yung firearms natin somewhere in the Philippines. Tulad nung ganito, kunwari, naglilinis ka ng baril mo, nung naglilinis ka, nalimutan mo na naka-load ka pala, then nakalabit mo, pumutok. So, kailangan mo i-file ng report yun. Kasi, pagka nalaman nila, pwedeng possible na yan ay maging aggravating circumstances pa sa magiging kaso mo if ever na magtuloy-tuloy o may nakalaman o may nakaalam or may nag-report nito.
Kaya importante yung filing of an report ng use of firearms. At the same time, kailangan din ito to justify your acts. Kung bakit mo ginamit yung firearms mo, kailangan mo ng initial report. Siyempre, that is the reason kaya nagpapasa tayo para madepensahan natin yung sarili natin sa mga criticism at the same time sa legal process na mangyayari sooner or later. Okay, next, sabi dito, procedure after an armed confrontation. So, ibig sabihin, nangyari na yung barilan, no? Nangyari na yung isang insidente, sa madaling salita. So, ano bang una natin gagawin? Sabi doon, i-secure yung area of confrontation. Ibig sabihin nun, kailangan secured tayo. Ibig sabihin, wala nang threat, di ba? Wala nang kailangan pwedeng ma-harm yung ibang mga tao or pati yung mga police. Next, check whether the situation is still possesses imminent danger. Sabi nga natin na maya meron pa rin palang na granada dyan, or meron pa rin palang buhay pa pala yung tao o yung suspect, tapos akala nyo patay na, pwede pa rin kayo mabaril nun, di ba? Hindi nyo alam without knowing na yung tao pala ay naghihintay lang ng chances para makaganti. Di ba? May mga ganong mga senaryo. Kaya nga, kahit na natapos na yung confrontation, ang nangyayari dyan, naghihintay ng ilang minuto muna yung mga pulis na obserbahan yung paligid. Bakit? Kasi hindi mo masabi kung ano mga pwedeng maging senaryo or ano pwedeng maging mangyari if ever na hindi natin na-secure yung area, or kung buhay or patay na yung mga suspect na nandoon na nakahilata doon sa paligid. Take a photograph, siyempre pipicturean natin, evacuate all wounded to the nearest hospital regardless of the extent of injury. Remember this, guys, wala tayong karapatan na sabihing patay yung isang tao. Okay? Basta humihinga yung tao, dalhin natin yan sa ospital. Kahit na bali na yung paa niyan, yung akala mo wala na talagang chance mabuhay, dalhin nyo sa ospital. Kasi hindi tayo doktor para magsabi na patay na yung tao. Only the doctor. Pero syempre yung given, tulad nung, di ba meron tayong mga techniques to determine the respiratory breath of the person, 'di ba? Meron tayong niyan sa forensic natin, nalalaman natin yung feather, yung pulse rate, 'di ba? So isa 'yun sa mga factor or mga techniques para malaman natin kung buhay o patay na yung isang tao. Pero sabi dito, basta yan ay given na buhay, dalhin niyo sa ospital. Pero kung alam niyo patay na, wasak na yung katawan, dadaganan, o kaya nahati na, naging manananggal na, huwag nyo naman dalhin nyo sa ospital yun kasi masisira yung crime scene. 'Di ba? Alam niyo naman patay, sino bang buhay na tao na kalahati na lang, 'di ba? So yan yun. Keep arrested suspect in isolation. Hindi natin kasi pwede yan, yung mga suspect na mabugbog na ibang tao. Kunwari, may mga naagrabyado sila, 'di ba? Tulad ng pamilya, ganyan. Syempre gagante yan, mabubugbugin nila. At the same time, para hindi rin makaharm na ibang tao yung mga suspect natin. Kasi mamaya, may kagatin ng tenga dyan, di ba? Kunwari, may nananakit sa kanila, biglang gumanti, iuntog nila yung ulo nila doon sa tao, or kagatin yung tenga, di ba? Kasi meron pa rin bibig yung mga yan, kahit nakatali yun, nakaposas yung mga yan, di ba? Conduct debriefing on all involved PNP operatives. Kasi may mga instances na, lalo pagputukan, mararamdaman nyo yun, guys, parang mawawara siya kayo, lalo pag first time nyo, parang wala kayo sa vision na may nangyaring patayan, may nangyaring barilan, magugulat kayo sa ganung bagay. So yan isa sa mga trabaho ng police din, ng team leader, na ma-determine, malaman niya or ma-check niya yung kalagayan ng mga tao niya, mga kasama niya, kung nandun pa yung sarili nila, yung vision nila, lalo kung may nangyaring ganyan mga instances. Kasi kahit ako, personally, may nakita kong during our police operation, the first time I encountered sa bypass operation na nagkaroon ng armed conflict, tapos patay yung tao, grabe, hanggang mga ilang buwan, parang umabot ata ng taon, hindi ko nalimutan yung itsura ng tao na namatay na yun. No? So parang nagkaroon ng trauma, pero eventually syempre matagal na, medyo nalilimutan naman natin. So yan yung trabaho yan yung letter F. Next is yung G, submit after operational report. So trabaho naman natin yan, at importante yan. In every situation, in every incident, we must to inform our higher ups
para ma-inform sila, hindi sila mabulag, then they know how to coordinate to the other na mas mataas pa sa kanila. At the same time, if ever na magkaroon ng media, at least they know how to assess a certain situation and to give some statement na hindi naman mapapahamak Philippine National Police or hindi mapapahamak yung tao na involved doon sa isang insidente. Next, ensure psychological stress counseling for all involved PNP operation. Kasi sinasabi ko sa inyo ha, 'di ba? Ensure psychological stress kasi talaga maniwala kayo sa hindi. Merong mga chances talaga, lalo pag mga unang beses, pangalawa, pero pag mga pangatlo, pang-apat, medyo parang given na sa inyo 'di ba? May mga makikita kayong patay. Ikaw mismo yung makakabaril doon sa tao. Or ikaw rin yung tatamaan, iba yung feeling hindi ko pa kasi naramdaman yung feeling na mabaril syempre, kahit naman din ako siguro pag tinamaan ako ng baril, ng bala, syempre iba yung magiging reaction ng katawan ko. At the same time, yung panaksak na nga lang, pag nasaksak ka, diba, parang magkakaroon ng adrenaline sa sarili mo. Kunyari, bigla kang nasugatan doon sa binabalatan mo, diba, biglang magkakaroon ka ng adrenaline, yung bugso ng puso mo na iba yung mararamdaman mo. So, ganun din yan. So, yan ang mga reason kung bakit ang mga police din minsan parang nawa-warfrag or mga nagiging violente. No? Pero, syempre, hindi naman niya magiging reason para ma-justify yung mga ginagawa nila. So, yan lang guys yung ating topic ngayon kasi it is almost 20 minutes na mahirap siyang i-upload. I will upload the other police operations but then just keep watching this video muna kasi medyo matagal ito. So, have a good day. Bye-bye.